So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kahapon meron pong naganap na hearing diyan po sa Congress. At yung pinag-usapan nila dito is yung mga pulis na napabayaan po ni Duterte nung panahon nga po ng tukhang. Kasi nga po 'no, meron pong mahigit kumulang na 1,200 mga pulis ang pinabayaan ni Digong dahil diyan sa kalokohang, tukhang-tukhang na 'yan. Yun nga lang mga kababayan, ito nga yung problema, okey. Itong si Richard Gomez umepal na naman. So, hindi po ito yung first time na ginawa ito ni Goma. Pangalawang beses na po ito pagkakaalam ko, na pinagtanggol ni Richard Gomez itong, tukhang ni Duterte. So, isipin niyo mga kababayan, itong si Richard Gomez saan ba 'to 'no, Leyte, tama 'no? 4th District ng Leyte ito, congressman ito ng 4th District ng Leyte. So kayong mga taga Leyte diyan, so mag-isip-isip kayo 'no, kung iboboto niyo pa itong si Richard Gomez na imbis na makatulong pabigat pa po. 'Di ba tulad tulad nga ng sinabi natin mga kababayan, katangian na lang po ang maniwala diyan po sa tukhang ni Digong. Kasi nga po 'no, ito yung medyo interesting dito, eh. Dito po sa nangyari po na hearing na 'to, merong pinakitang data itong si Dan Fernandez na I think nung panahon nito ni Gloria 'no, na kahit walang tukhang, bumaba po yung mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot. So, ibig sabihin nun, puwede naman palang mapababa yung mga sinasabing mga durugista nang wala pong pinapatigok na 30,000 na tao. So, yun nga lang, itong si Richard Gomez, hindi niya matanggap itong data po na 'to. Kasi para sa kanya, para kay Richard Gomez, tukhang lang po talaga 'no, tukhang lang po talaga ang puwedeng makapagpatigil po diyan po sa mga pinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas. Parang napakakitid ng utak talaga nito ni Richard Gomez 'no, nakakainis, eh. So ngayon 'no, para makuha natin yung narrative mga ka-Streetwise 'no, ito yung nangyari kahapon. Ito, puwede niyo naman siyang panoorin sa YouTube kasi nandiyan pa siya 'no. So ito, Committee on Public Order and Safety. So dito nga po pinag-usapan yung 1,200 na pulis na napabayaan ni Digong. So ito, yan, eh, ito. The Philippine National Police stood firm in stating that many police officers who fought in the war on drugs under the former President Rodrigo Duterte administration have been neglected and now facing cases. Okay. So ang pagkakaalam ko dito 'no, merong natigok na pulis, merong nakasuhan na pulis, merong na-dismiss na pulis na na sinunod lang naman po ang utos ni Duterte, dahil po diyan sa kalokohan po na tukang-tukang na 'yan. So ito yung video na sinasabi ko po sa inyo 'no, so panoorin natin 'to. Then putol-putulin na lang natin 'no, sige ito. Ito yung video na sinasabi ko, eh, kay Richard Gomez, eh, sige ito. Ito yung kinonduct na survey. Ah, Yan, so ito yung sinasabi kong survey nga daw 'no. So ito data kasi ito. So ibig sabihin nun 2004 meron pong 6 na milyon na gumagamit na nagbabawal na gamot, ta's 2008 bumaba po ito ng 1.7 million na lang. Tapos noong 2015 tumaas po ito ng 1.8, tapos nung panahon ni Duterte 2016 naging 4 na milyon. So ano bang point natin dito 'no, from 2004 to 2008 yung 6 na milyon po na gumagamit is naging 1 milyon na lang nang hindi po nagkakandak ng tigukan or ng tukhang. So itong data po na 'to 'no, hindi po ito matanggap ni Richard Gomez. Kasi nga ulitin ko lang para kay Richard Gomez, ang puwede lang talaga makapagpatigil po diyan po sa illegal po na droga na 'yan, ay yung tukhang ni Duterte. Well, ang point nga dito mga kababayan, napatigil ba yung droga nung panahon ni Digong? 'Di ba hindi naman? Tandaan natin mga ka-Streetwise 'no, na itong si Duterte 'no, from 1980s 'no, 1987 tama 'no, 80s, 90s, 2000, 2010, o 4 na dekada po na naging mayor si Duterte sa Davao. Hindi po nila napatigil yung droga. So hindi ko talaga alam kung bakit sinasamba ni Richard Gomez itong ng Duterte na 'to 'no. So ito continue natin para mas maganda. Sige. 2004, yung pong Policy Studies, Research and Statistics Division ng Dangerous Drugs, nag-conduct sila noong 2004 ng survey. Ito data to 6.7 million drugs
Noong 2008, the same survey that they conducted, bumaba yung ating users, naging 1.7 million users na lang. And then suddenly, noong 2015, after so many years, 1.8 users. Yan po yung sinabi ni Benjamin Reyes. Siya po ang dating chairman ng DDB, na 1.8 million noong 2015, according sa survey na yan. Then, nag-jump siya ng 4 million because this person, si pangalan to? Benjamin Reyes, was issued an order from the former president to be relieved from his position. Dahil mali nga daw yung 1.8 dahil dapat daw 4 million users. I just wanted to show sa inyo na 2004 to 2008. Okay. Okay, so meron sinasabi dito si Richard, si pangalan nito, meron sinasabi dito si pangalan nito, si Dan Fernandez. Na base nga po sa pag-aaral ng tao po na to, noong 2016 po dapat isa sa 1.8 million lang talaga dapat yung gumagamit po ng ng pinagbabawal na gamot. Yun nga lang, tinanggal pala siya sa pwesto ni Duterte kasi ang gusto ni Duterte 4 na milyon. Actually, ito nakita ko na itong data po na to eh. I think last year ko pa ata nakita yung data po na yan na talaga ang gumagamit lang po talaga na mga pinagbabawal na gamot sa Pilipinas nasa 1 milyon lang po talaga. So para sa akin po talaga hindi mo kailangan magpatukhang dun po sa 1 milyon po na gumagamit po ng pinagbabawal na gamot. Ang dapat dito pinaparehab. 'Di ba? Isipin mo, ilan ang populasyon sa Pilipinas? I think nasa 118 million ata, 'di ba? Kung hindi tayo nagkakamali, 118 million. So kung 1.8 million po yung gumagamit po ng pinagbabawal na gamot, so ibig sabihin nito, 1% lang po ito ng tao sa Pilipinas. Sa 1% mga kababayan, nagpatigok ka ng 30,000 na tao. Ako naniniwala ako mga kababayan na itong tukhang ni Duterte, hindi talaga ito para kontra laban sa illegal na droga eh. Ang tukhang ni Duterte po ay isa itong statement na si Duterte po ay isang diktador. 'Di ba? Parang ganito gusto kong sabihin dito eh. Si Duterte, bagong presidente ng Pilipinas 2016. So gusto niya magbigay ng statement na ako, mamamatay tao, sumunod kayo sa akin. Ginamit lang po ni Duterte ang tukhang na yan para po takutin po ang mga kababayan nating Pilipino. Di ba? Agree ba kayo doon? Continue, sige. It is a survey. That's the reason why we will be inviting the Policy Studies Research and Statistics Division of the Dangerous Drugs Board para malaman natin what is the reason why bumaba yung users from 2004 to 2008 from 6.7 to 1.7. Even without the war on drugs that was implemented noong 2016, bumaba naman pala tayo eh, Mr. Chair. 4 million to this. Ayan na. Epal na si Goma. Yes. Kaya nga, we wanted to find out what was the reason for this substantial reduction of drug users from 2004 to 2008. Hindi po ako nagsasabi nito survey po to that was conducted by the Dangerous Drugs Board. So we want to find out ano yung policy that were conducted during that time that lead to substantial reduction of drug users. And why from 2015, it was increased to 4 million drug users. So, yun yung po ating pag-uusapan sa susunod na hearing. Huwag na po natin pag-usapan ngayon because wala na po tayong oras. Pinaalis na po tayo dito. But because wala na po tayong time, we will be accommodating lang Congressman Richard Gomez and kung sino pa po iba, then we will be suspending this hearing. Congressman Richard Gomez, please. Thank you, Mr. Chair. Actually, ngayon ko lang nakita itong data na ito. But initially, ang aking impression dito, Mr. Chair, there is a big possibility that during the time of 2008 and between 2008 and 2015, baka hindi intensified ang pag-rate sa case sa mga drugs. Because in 2016, when the President Duterte sat, there was a strict order na magkaroon ng fight against drugs. So na-intensify yung laban sa drugs. Kaya maraming nare-report ng mga cases. Tama, di ba? Una, Richard Gomez, di ba? Speculations mo lang yan. Hindi ikaw yung nag-conduct ng pag-aaral po na yan.
dapat ang sasagot dito yung mismong gumawa ng survey, hindi ikaw. 'Di ba? Hindi ikaw ang dapat magsasagot nito, yung gumawa ng survey. So, anong alam mo diyan? So, ngayon dito nag-speculate ka na naman. Kasi ang gusto mong palabasin, epektibo po yung tukhang ni Duterte. O, Diyos ko naman, bakit Diyos ko, bakit ka sumasagot sa mga bagay na wala kang alam? 'Di ba? O for example ako, meron akong survey, meron akong pag-aaral. O kaya mo bang interpolate 'yun nang hindi mo ko tinatanong? Ako gumawa ng pag-aaral, eh. So, ang point dito, anong alam mo? So, tama dito si Congressman Dan Fernandez na kausapin kung sino man yung gumawa ng survey po na 'yan, hindi ikaw. 'Di ba? At tandaan natin mga kababayan, yang 4 na milyon na 'yan na sinasabi ni Duterte na gumagamit po ng pinagbabawal na gamot nung 2016, sa kanya po galing 'yan, kay Digong po galing 'yan. So ito pakita ko sa inyo 'no, alam ko naalala ko 'yan, eh, sige ito. So ito, okey nakita ko 'to sa Rappler. Okey, stop screen natin 'no, stop screen, ito. Sa Rappler ko nakita 'to, eh. Ayan 'no. Wait, hindi pala. Okey, ito pala nagkamali ako, ito pala. Ito. Okey. Ayan, ito. 'Yan 'no. Is Duterte's 4 million drug addicts a real number? 'Di ba? So Ito. nanggaling po yung 4 na milyon na 'yan na sinasabi ni Dan Fernandez kay Digong. Hindi po galing ito sa survey. 'Di ba kanina sinabi ni Dan Fernandez na itong tao po na 'to na nag-conduct ng survey, tinanggal po ito ni Duterte sa trabaho kasi hindi matanggap ni Digong yung 1.8 million. Ang gusto ni Duterte, 4 na milyon. 'Di ba? So, pinilit talaga ni Digong yang tokhang-tokhang na 'yan. Pati po yung data, dinoktor. So, continue natin. And that's the reason, If I remember right, Mr. Chair, Sige. I don't know if that was during the inaugural SONA ni President Duterte or one of his press conferences. Sinabi niya na the reason na gusto niyang gawin tong fight against drugs is because the Philippines is already becoming a narco state. Or parang sinabi niya, we are already in a state of narcotics. Parang it's something to that effect. Bobo ka talaga. Bobo ka talaga. Naniwala ka naman. Naniniwala ba kayo dun ng mga kababayan na ang Pilipinas po ay nasa narco state nung panahon ni Duterte? So ngayon ba wala na? So ang point dito, never po naging narco state ang Pilipinas. Never. Hindi po nangyari yan kasi pag sinabi mong narco state mga kababayan, mayor hawak ng sindikato. 'Di ba? Mayor, governor, senador, 'di ba? Congressman, presidente, vice presidente, hawak po ng sindikato ng pinagbabawal na gamot. Ayun po ang narco state. 'Di ba? Tulad ng Colombia. Ayun ang totoong narco state na talagang hayagan talaga na gumagawa po ng pinagbabawal na gamot, mayroon pa silang planta at protektado ito ng gobyerno. Hindi pa naman ganoon ang Pilipinas. Sinabi ni Duterte, naniwala ka naman. Tapos ayun pa yung sinasabi mo diyan sa house hearing mo. Parang namang sintu-sintu naman 'tong si Goma 'no? O kaya nakakainis, eh. So yun mga ka-streetwise 'no, so kayo po, ano po masasabi niyo nga po dito sa kalokohan na naman po ni Richard Gomez. Actually, pangalawang beses niya na 'to, eh. 'Di ba? Nakakainis, eh. So diyan po sa mga taga Leyte, sa 4th District po, mag-isip-isip kayo. 'Di ba? Meron kayong congressman na pabor sa EJK. 'Di ba? So yan po. So diyan po sa team replay, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa pinagagawa ni Richard Gomez. So kayo ba, naniniwala ba kayo na sintu-sintu itong si Richard, si Goma? So yan, so pa-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. Andyan po sa team replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you, salamat, and bye-bye.